Di ba syempre yung mga family ng mga Yes. Filipino, kung hindi ka umalis, edi sana yung mga perang ginastos mo, di ba? Like, ang dami mong ipon, ganyan. Tapos may magsusuka, kinabukasan mo pa makikita, may sumuka, may nagtawag ng uwak. Tapos ako pa maglilinis. Di ba fantasy yung tumira sa isang lugar? Ito ang reality. Siguro na mga first, naman namin years, parang okay lang. Kasi syempre, parang kakaano nyo For pa the lang goal. Oo. Yung mga ayun nga, ang dami pa rin palang gastos lalo kapag may sarili ka ng space. No? Kahit shared space pa siya Ang dami pang responsibilities, hindi lang naman rent, hindi lang yung kuryente, lahat ng bills, di ba? Ang Quezon City, yan ang LA Gitna Di ba? din yan Saka, di ba, yan ang LA, yan ang fantasy. Nandiyan ang mga Stars. jertista. Pag naging adult ka, parang pag pinili mo maging malaya, bawat galaw mo may bayad. Ito lang kausap ko. Myself. Kailangan na-develop sa self di ba? Worth it ba itong lahat? To walk away from who you were to become who you're meant to be. Super worth it. Yeah! Sa buhay, ang dali maging confident sa decisions natin. Mag-shift ng career, gumastos sa matagal mo ng gusto, sumugal sa love life, o yung mga random decisions na parang, ito na yon. But after some time, bigla ka na lang mapapaisip. Wait, worth it ba talaga yon? Welcome to Worth It Ba with Erica Lucas at Joel. Ang podcast kung saan pinag-uusapan ang real-life decisions. The excitement, the expectations, the sacrifices, at yung reality check pagkatapos. Walang filter, real talk lang. Mga kwentong totoo, reflections na relatable, at barkada-level conversations about life choices. Because every decision has a story. Pero sa huli, isa lang ang tanong. Worth it ba? Powered by Salmon. Making smarter money decisions simpler for everyone. Welcome to another episode of Worth It Ba? This is me, Joelle, your host, and Erica, hello. Yan. Hello mga ka-worthy. Wala pa rin kaming tawag sa mga ka-worthy. kamusta naman kayo dyan? How are Parang you naloloka learning? ka na. How are you learning? How much have you been learning? We hope sana. Kasi, grabe, ewan ko, personally, the past couple of episodes, ang daming insights, ang daming Yes. chikahan, ang daming daldalan. And syempre, ganun pa rin for this Marami tayong episode. pagchichikahan. Ano ba ang Yes. pagchichikahan natin ngayon, Ate Jo? Usapang naman to, independence, living Okay. on your own. Ooh. Yeah. So, syempre, backstory muna tayo sa ating first Okay. experience. What was your first experience of freedom, ganon? Alam mo, yung... Parang Lalim nagka-crisis ako. Yung ngayon, kung saan ako nakatira, first time ko yun ever na bumukod. Okay. Wala naman kaming budget dati, 'di ba? So, syempre, wala rin akong sariling kwarto. So, kasama ko yung parents ko hanggang 26 years old ako. Ganon. Sa isang kwarto. So, nung kailangan ko nang bumukod, medyo naloka ako, na parang feeling ko talaga may multo everywhere. Hindi ka Ganon. sanay na ikaw lang, ganon. Oo, yes. So, parang kaduwagan pala yung una kong nakuha nung naging independent ako. Ikaw? I love that. For me, nag-boarding school kasi ako at 13 Yes. years old. And yun yung talagang, so sa Laguna all the way. 13, oo. I mean, wala namang usapan ng pera nun. Pero a lot about independence. Kasi wala namang help doon, walang anything. Doon ako natutong maglinis ng banyo at 13 and maglinis ng kwarto and have roommates. Tapos dahil nga nasa bundok siya, yun yung talaga alam ko may ghosts. For Okay. sure. Tapos, when I got older na parang mga 27, 28 na rin ata, nung bumukod naman kami nung pandemic, yun yung nag-live-in na kami ng now husband ko. Oh, Ang daming lessons there. yes. Ang daming and Yes. iba talaga, parang yun talaga yung forever marirecommend ko. Alam kong for many, ang dami pa rin disagreements about it na parang to live on your own Yes. or to live with a partner or kung ano man. Pero kasi iba talaga yung lessons na nafe-figure out mo sa sarili True. mo, pati na rin sa mga kasama mo, whether roommates man yan, kaibigan or partner. Ang dami. Doon mo lang talaga siya Marami ma-figure tayong out. matututunan. Yes. Pero para mas marami silang matutunan, syempre, nagtawag tayo ng backup. Yes. Diba? Kailangan meron tayong makachikahan about these things para hindi nyo masabing chismis lang lahat ng ito pagdating sa independence. So, sino ba makakasama natin? Ate Joelle? Yeah! The great diba? move out. It's a conversation ng mga Gen Z, mga millennial. Ano ba ang mga kailangang i-sacrifice dito? Ano yung mga Yes. things that we get excited about? Ano yung mga parang, sana natutunan ko? So, yeah, we're having
a creator na hindi lang basta relatable, ang dami na niyang mga na-share online, whether that's on YouTube, TikTok, everywhere that you watch your content, basically, no? Lahat ng mga POV natin. Yes. Siya ang pambansang boses Yes. ng mga natin, inner thoughts. Yes. The one and the only, Kyokiano! Hello po! Hoy, hoy, hoy! It's KYO Kyokehana. Welcome to me, myself, and I. Nice to meet you po. Ang dami, thank you so much. Guys, ito na yung inner thoughts nyo. Ito na siya. Nagsasalita na siya. Sabi ko na nga ba, huwag akong bibigyan ng mic. Baka ako anong masabi ko. Pero ito, magkakintuhan tayo. Yes. Actually, ipasagot din natin kay Kyo yung sinagot natin kanina. Okay, yes. Kamusta yung unang-unang taste of independence Of mo? freedom. Naaalala mo pa ba yun? Kailan ka unang, kailangan kong magpakaano dito, adult? Yes, ako, nag-start akong bumukod with friends. Actually, since nag-start ako sa pagiging vlogger. So parang namit ako mga friends na parang gusto nila mag-rent tayo ng Siyempre fantasy natin yung lahat dati. Yes. Di ba? Parang rent tayo kayo ng friends mo ng isang place, tapos doon kayo gagawa ng kung anong mga gusto nyo sa buhay. So ganun yung akin, yung first taste of independence. Parang nagkaayaan kami na parang, kasi dati nung sa YouTube, di ba, Okay. parang nagkakaroon na ng community, Yes. ganyan, pag may events, nagkaka-invitean, ganyan. So, ang trip namin, sabay-sabay kami nag-edit sa cafe, ganyan. Ang cute naman nun. Ang saya. Parang nakaka-inspire magtrabaho. Kasi dati yun no? talaga yung parang pinupush na parang to collab, di ba, yung mga YouTube. Dati yun yung parang ways sa YouTube talaga, parang Right. ina-encourage ng YouTube mismo na mag-collab yung mga tao. So, True. yun, nagkaka-community na sa Philippines. Tapos parang yun, nagkaroon ako ng group of friends na halos everyday kasi kami talagang sa coffee shop, nag-edit kami, isip kami ng content, kami nagtutulungan ng mag-shoot. Tapos parang, ang mahal ng kape, no? Parang kapag everyday, gano'n. Napamahal sa edit. Oo, Tapos, from Cavite ako kasi originally. Tapos syempre, ang nila sa Quezon City, Yes! di ba? Malapit sa sa mga networks, ganyan. So doon pa sila nagkakape. So talagang sobrang gusto ko lang na nagko-content ako. Talagang Okay. niluluwas ko yun. Ang Gastos layo. kami. Everyday oo. yun? Halos everyday. Gaano katagal ang biyahe para sa Siguro editing 2 hours na ito? ata to 2. And depende pa sa traffic sa EDSA, di ba? Oo. Depende pa kung mag-MRT ka, ganyan. Pero dahil you love what you do, Yes. yun yung namin. So yun, nagkaayaan kami, sabi namin, parang ang mahal na ng kape. parang kapag inano natin to, pwede na tayo mag-rent ng place eh. So Okay. ganun yung ginawa namin. Okay. So doon ako nag-start na parang, hindi na napansin ng pamilya ko na, ay parang hindi na siya umuuwi. So parang, hindi na lang yung gamit niya dito. Ganyan. Okay. Yun So, yung yun. nangyari. As in, hindi mo sinabi sa kanila. Yes. Parang slowly, biglang nagtataka na lang sila. Parang, asa na siya? Slow burn ng atake. Yes, slow burn, parang hindi masyadong masakit. Charot lang. Hindi kasi yun yung time din na yun, paka-graduate ko lang ng college. Okay. Oh my gosh. So, ilang Mm. taon ka nito? 22, gano'n? Nung mga 22. Ay, ganyan. okay. So, parang kaka-graduate ko lang. So, ang tinapos ko HRM, pero 'di ba naging content creator ako. Okay. Lapit. Pero 'di ba? Hindi kasi yun talaga yung parang naging way ko lang siguro. Gusto ko talaga kasi arts. Yes. Pero dahil nga sabi ng mga matatanda, walang pera sa True. arts. Yes. So sabi, okay po. Ganyan, Sige, edi HRM. Mm. Tapos yun, parang after nung pagka-graduate ko kasi, parang ang naging dilemma is, sabi, nanghingi ako ng 1-year break. Sabi ko, Okay. kapal na mukha ko nang hingi pa ako ng 1-year break. Di ba parang may ganun yung ibang Oo, tingin may nila, ganun ganun kasi. eh. Gap year. Yung pinag-aral ka na, tapos pag after niya, syempre expected Filipino, after niya, magtrabaho ka Trabaho. na. Oo. Pero ginawa ko noon, nag-call center ako. Okay. Ayan. I as a call center. Okay. Kasi yung kuya ko din, parang yung namin, breadwinner. Tapos parang Okay. ever since, call center talaga yung career niya. So parang, like, okay, tatry ko. Pero kaya ako nag-call center para bumili ng laptop, camera. Yun talaga yung goal ko. Oh. Fundraising para sa Oo. bigger dream. Very smart though. At Actually. least sa sarili niyang bulsa, sa sarili niyang sahod. Yeah. na kinuha. So talagang ni-risk ko yun eh. Kasi kahit ayaw nila. Tapos parang iba pa yung dilemma nun kasi parang pa lang yan eh. Parang mga year 2019, ganyan, 2018. Tapos so parang pa-shift pa lang yung mga, may buhay pala sa pagiging creator. Oh, di ba? Ganun. yes. So traditional yung family, di ba? So hindi talaga sila support. As in, grabe ang dinanas kung grabe yung mga salitang sinabi nila. Oh my Ganon. gosh. Oo. Kaya mo sinoff-launch yung Yes. pag-move out mo. Hanggang sa nakita na nila na may nangyayari naman pala. Okay, Oo. yun pala yun. Yun yung Parang- first, ko talaga ng freedom. So yun yung rason ko Okay. din kung bakit ko din siya ginawa. Kasi nga,
iba gusto mo mag-content, mag-video ka sa kwarto mo. Yes. Nahihiya ka, dami nilang may mas sinasabi pa sila. Go. So, yun yung parang naging driving force na, okay, sige, rent na lang kami dito. Kaya naman na yun, diba? Ang dami palang nangyari wow. para sa freedom na ito. Yeah, first taste of freedom. May So, mga ganun palang. Ano yung mga expectations versus reality nun? Na Yeah. parang, okay, friends, ang saya ng idea Oh, na yun. yes. Magsama-sama tayong lahat dito. Ano yung mga bagay na parang, Yung ano ba, first, biglang, uwi na tayo, guys. May ganun ba? Siguro na mga first naman namin years parang okay lang kasi syempre Okay. parang kakaano nyo For pa the lang go. Oo. Mm-mm. So parang chill pa kami noon pero parang nung mga ayun nga, ang dami pa rin palang gastos lalo kapag may sarili ka ng space. No, kahit shared space pa siya 'di ba? Parang ang dami pang responsibilities, hindi lang naman rent, hindi lang yung kuryente, lahat ng bills, 'di ba? Mm. So iba fantasy yung tumira sa isang lugar, ay ito ang reality, Ito. 'di ba? Ito ang bills, every month bills, 'di ba? Okay. So yun yung mga din, parang iba pa yun kasi yung parang akin experience ko is with friends. So marami kang roommates, iba pa yung issue ng mga yung mga personalities. Yes. 'Di ba? Yung mga Mm-mm. sa gawaing bahay, 'di ba? Iba-iba pa siya Tas minsan may masisirang may masisirang sink, iba pang siyang gastos, 'di ba? Lahat talaga pala. Parang bawat galaw mo pag naging adult ka, parang pag pinili mo maging malaya, bawat galaw mo may bayad, 'di ba? True. Not just like through cash or what, parang emotionally, physically, 'di ba? Parang iba siya Iba pala oras siya. mo, ganyan. Meron ka bang specific moment nung nandun kayo sa rented place na nung may babayaran kang bill, parang di mo in-expect na ganun pala siya kamahal? May mga ganun bang moments? Or kahit hindi bill, parang bigla ang Kailangan ko? gastos, na kailangan yung magpundar-pundar. Tapos parang ikaw naloka ka na, ba't naman ganyan kamahal? May ganun ba? Parang yung rent pa lang Ay, actually, hindi, iba pa to Parang, kasi throughout, parang mga 7 years ako nag-rent. Okay. So, iba-iba siyang setup. Ibang group of friends to. Meron ako naka-live-in na ibang creators din. Okay. Yan, mga best friends ko. Iba naman siya. Tapos may yung parang isang previous na nakasama ko na may kasama pa ako na mag-rent. Kasi yung mga sumunod parang nag-solo na ako Yun, ang laki ng bahay. Tapos ang gusto kasi nila, syempre nga, malapit sa QC, malapit sa Yes. di ba? Parang kasi pag feeling mo, ang Quezon City, yan ang LA Gitna Di din ba? yan Saka di ba, yan ang LA, yan ang fantasy. Nandiyan ang mga Stars. jertista, nandiyan ang mga Ah. So, ang mahal ng renta, Tapos parang sabi ko, pwede naman tayo sa condo dati, di ba? Tapos parang, ngayon, parang more, ang laki talaga Parang sabi ko, talaga ba? So, saka iba-iba rin yung income namin, di ba? So, Mm-mm. iba-iba tayo ng lifestyle. So, parang, yun, parang kailangan mo rin siya i-consider. So, yun yung sa rent talaga, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, Oti. no? Tas may Go! Tapos may deposit pa kasi, Yun, no? di ba Tapos yung mga... Akala mo yung rental lang, every Oo. month lang yan. Hindi, kailangan mo may security deposit, True. di ba? Advance. Oo. Di ba? Pag may nasira dyan, di ba? Depende pa sa usapan yun ng True. owner. Kung babalik pa yung in advance mo. Ganyan. How But- did... Ay, sorry po. Go, girl. Sobrang chismoso ng atake ko. Kasi yung mga ex-me, di ba, with the friends. Gusto ko malaman, was there a moment na nag-solo ka naman? Na parang, okay, magre-rent naman ako on my own. Kaya ko to on my own. May Nagawa- ganun ka bang moment? Nagawa ko siya actually. Ang nangyari, yung first time ko, di ba, with friends. Yes. Tapos parang mga 4 years, 5 years ako nag-rent. Ang sarili ko lang. Ooh. Oo. Tapos after, tinry ko ulit ng with friends. Tas Ano ang difference? Tagal din nun, Tagal din Oo. ng 5 years nang mag-isa ka lang. Yeah. Difference, yung katahimikan. Okay. Kasi ako din, syempre, galing ka sa family, ganyan, sa ibang environment. Tapos yung first experience ko pa is with friends. So, walang katahimikan dyan, Yes. di ba? Parang, di ba, Dal lang kayo. kahit anong Ganap. pag-usapan nyo, pag may problema ka, may pagsasabihan ka kaagad. Pero kapag nag-solo living ka, mas maingay yung inner thoughts mo. Oh. Di ba? Oo. Parang, okay, ito lang pala, ito lang kausap ko. Myself. Kaya na-develop sa self di ba? Parang ganun siya. Tapos parang yun, parang syempre yung responsibilities, yun yung parang magiging mo talaga. Laging kalaban mo. So, Oo, si yung wala kang Judith. kahati. Oo, yung wala kang Mm-mm. kahati sa lahat ng nangyayari Yes. in your household bilang as a household of one. Yes. No? Paano nag-adjust yung the way you had to work through your expenses? Ooh. Budgeting din nung from shifting sa friends to yourself, to being by yourself.
ayun, syempre nung nag-solo ko, mas mababa ang rent, di ba? Mas maliit yung space, okay. di ba? So, mas practical din, ganyan. Pero ang nangyari pa kasi, nung nag-solo ako, doon nagka-pandemic. So, parang wala ka na ring choice. Nakakulong ka din, ganyan. Natakot ka ba nung unang announcement na like, kasi I can imagine, nag-decide siya, okay, magsosolo ko. Tapos biglang, bawal lumabas. Walang magtatrabaho. Yun yung same time na nag-decide ka? Around that time. Mm-mm. Ito, nagko-content na kasi ako. So, Kamusta parang, yung thoughts ni Self nun? Nung mag-isa ka na? Doon hindi ako mag-isa nung nag-lockdown. Kasama ko yung itong okay. boyfriend ko ngayon. Okay. Partner ko si Hello. Richie. Ayan. So, dalawa kami na na-lock talaga sa pandemic. Okay. So, doon na nag-start na nag-share na kami. Siyempre, wala ka ng choice, di ba? So, gano'n na siya. Parang may nakashare naman ako in some point, di ba? Parang, At least, may katuwang siya. Oo. Kahit Yeah. nung pinag-lockdown, may katuwang ako. Sorry. Okay. So ngayon, pag-usapan naman natin, dahil tapos na tayo sa mga ranting and everything, the taste of independence. Ngayon, may mga moments ba nung naging independent ka na na-realize mo, ate, ang mahal pala maging tao. bawat kibot nga may bayad. Ganun, Ano yung mga di ba? ganun mong moments, ate? Shocking moment. Ako talaga yung bills eh. Kasi parang na-realize ko, yung freedom pala para siyang monthly subscription. Reality, di ba? Yes. Kaya mapapabilib ka sa mga magulang, sa mga breadwinner, kung sino man yung nagtaguyod ng buhay nyo nung bata ka, na parang, kinakaya nila to na every Yes. month may babayaran kang kuryente, may babayaran kang tubig, may babayaran kang wifi and everything, di ba? Iba pa siya kung rented kayo, di ba? Or kung sa inyo naman yung place. So, parang nung nagsolo ka, parang, ito pala yun. Ito yung adulting talaga, di ba? Kaya pala laging galit yung nanay ko. Oo. Kaya pala siya ganito. Kaya pala siya galit kapag bukas yung aircon ng hapon, di ba? Yung ganun. Parang, gets ko na ma. Sorry po. Sorry po talaga. Okay. Naintindihan niyo si mama. At least may Mm. perspective ng gano'n. Did you ever have that conversation with your parents na parang, sorry, gets ko na pala. Parang, Or hindi? oo. Kasi ngayon, parang, ngayon kasi, parang umuwi ako ulit sa family home namin. Okay. So parang share na kami ng mga kapatid ko, ganyan na, ganun na, parang, so may hati-hati na. So parang, sabi din kasi ng mga kapatid, at least na-experience mo na yung Yes. diba, solo. Ka, yung independence. Oo. Ngayon din kasi tumatanda na yung mom ko, ganyan. So may mga pamangkin na. So parang, okay, sige, dito muna ako to spend time with them Family. naman. Oo. Ah. Siguro pag after naman, bubukod naman tayo ulit kapag magpa-family na, yung pagsasariling na. So ganun, doon namin nakakapag-chismisan na parang, tinan mo lahat, di ba syempre yung mga family ng mga Filipino. Kung hindi ka umalis, edi sana yung mga perang ginastos mo, di ba? Like, ang dami mong ipon, ganyan. Which is totoo naman. Totoo din naman. Pero parang akin, worth it naman yun, yung mga years na nag-rent ako. Kasi parang, may marami kang matututunan. Marami kang mga matututunan sa sarili mo. Di ba? Kung hindi ako lumipat, hindi ko ma-meet yung mga taong na-meet ko. Yes. Di ba? Na bumuo sa akin ngayon. Mm-mm. Yung mga opportunities na hinahabol ko, di ba? Yung mga na-achieve ko sa buhay. Parang, okay, give. I love it. Di ba? Hindi ka I love that for me. Di ba? Parang din siya eh. Parang, advice ko rin siya sa kung fantasy nyo yan, go for it, 'di ba? Parang para ma-experience nyo, 'di ba? Para ma-experience nyo rin yung hirap at sarap ng buhay. Yes. Makakapag-desisyon ka kung anong life talaga yung gusto mo, 'di ba? Yeah. I think what I'd add also to that, no, yung parang yung maliban sa bills, maliban sa added expenses, yung mental load din ng pag-maintain. Yung parang, mauubos na yung dishwashing. Hala nga pala, kailangan nga pala i-restock tong mga to. Or ito sabay-sabay. How was that? May system ka bang na-create for yourself or iba-iba? Or parang pag naubos na lang, bahala na? Ako ganun eh. Advanced stock ka ba? Paano? Ako pag naubos pa lang Hindi mo naisipin. hindi naman tinuro sa atin yan eh. Di ba? Parang sila mama na kasi yung yan, di ba? Parang hindi naman nila parang technically napapasa talaga yung mga ganong bagay. So yun yung mga little things na maaaral mo through having independence, di ba? Mm-hmm. So doon ka magugulat parang, oo nga, bibili ka ng sarili mong walis. Di ba? Di ba? Bibili ka sarili mong dustpan, yung trash bag, problema mo na. Di ba? Yung gano'n, yung mga mga simpleng bagay sa bahay na dati nung bata ka, hindi mo napapansin na nagpapagaan ng buhay mo. Mm-hmm. Kapag ikaw na mag-isa ka na, depende na ikaw sa'yo pala kung yun. paano Nauubos. gagaan ng buhay mo. Nauubos na pala itong mga to. Hindi pala sila only. Kailangan palang i-replenish. Refill yan. So, ganun sa bahay, gusto ko masilip ng very, very light yung
creator world. Kasi iba din yung mga gastusan kapag nagko-content ka. That's true. So ngayon, gusto ko silipin, ano naman yung mga naiba sa gastos mo nung nagsisimula ka, hanggang sa nung nagkapangalan ka na may mga kailangan ka ng ituloy-tuloy na pag-produce. Meron bang mga nabago sa way of gastos mo? Tapos naloka ka din na like, ate, di naman ako ganito dati. Or di ko naman to kailangan dati. Tapos ngayon, kailangan ko siyang investan. May mga ganun kang moments. Meron marami din ako mga projects na hindi ko pa ma-push kasi financially hindi ko pa kaya, 'di ba? Okay. May mga ganun Kasi lalo na ako nung nag-start ako yung era namin talaga, ito yung DIY creator ka talaga Okay. 'di ba? Mhm. Parang ikaw ang camera mo yan, setup mo yan, ikaw mag-edit yan. Yes. Nung ano pa nga lang nung parang nagkaroon pa lang ng concept na, pwede na pala pa-edit, di ba? May team na. May team Oo. na. Oo, parang TV show na talaga. Yung gano'n. Kasi from yung POV mo dati talaga na parang, di ba sa mga TV lang yung may mga prod, yung mga True. ilaw, ganyan. So kami nung nag-start nga ako, phone lang eh. Okay. Phone. So kailangan mo lang ng phone, mag-edit ka sa phone din, di ba? Edit laptop. Ngayon, nung nagkakapera ka na, sabi, ganda ng ilaw, bili ako ilaw, Okay. diba? Ganyan, Yeah. mga mic, mga Okay. simpleng ganyan. Saka, dati nga, diba, so since kami, parang mas sanay kami dun sa ways na parang ako lang lahat. Parang nakakagulat na, napapagaan nga yung buhay mo kung pagkukuha ng editor. Mas magaan nga yung buhay kasi nga syempre, parang sila na yung bahala sa outsource mo na siya, hindi mo na siya paproblemahin, di ba? Parang yun din yung man-realize mo na, nakakaano pala talaga, parang makakagaan ng buhay. Pero yun nga, magbabayad ka. Di ba? Yun yung trade-off nun. Kasi nga, ang freedom ay mahal. Yes. Kahit yung depende nga sa parang gusto mong content eh. Kasi ako dati nag-start ako yung mga main contents ko kasi talaga yung mga skits, yung mga green screen. So talagang ako lang lahat. Lalo na ngayon. Kung gusto ko ipa-edit, yun ang mahal nun, di ba? Minsan, depende sa... Saka, perfectionist kasi ako eh. Parang, it's the Leo Virgo in me. Pwedeng paano nito? Ganyan. Ayoko nung ganung edit. So, ako na lang gagawa. Para, di ba? Kung pangit man, sa akin sisi nito. Di ba? Di ba? Pero ngayon, parang, yun nga, depende na siya eh kung anong gusto mong gawin. So, pero yun nga, it will cost much. Speaking of cost, ano pa yung mga bagay na parang napasubo ka na akala mong kailangan mo siya? Kasi kailangan mo to sa work mo, ganyan. Pero realizing now, parang hindi ko naman pala kinailangan siyang bilhin or... Ang dami. Go! Ano yung mga top 3? Yung mga mga ni-reward mo sa sarili mo. Oo eh, di ba? Ganon. Deserve ko to. Yes. Yung mga, kunwari yung Osmo Pocket na yan. Parang Okay. halos lahat ng version ata nabili ko. Oh my gosh! Tapos di ba parang, okay. Kasi kamusta na dati yun sila yung trend ngayon? eh. Okay naman. Ang gamit ko yung latest na eh. Di ba? Parang, lang din parang, pwede ka pala mag-stick na lang muna sa basic mo, Okay. ginagamit mo. Parang pag may trend kasi din dati, di ba? Syempre pag kumikita ka din, di ba? Parang, sige, deserve ko yan, experience ko yan. Pero parang ngayon, parang kung aanuhin ko, sana pala next stick na lang ako doon sa main camp ko talaga. Parang ang dami ko pang nagawa, di ba? Yung mga ganon. Marami din akong mga nakatambak sa bahay na pang studio na talaga siya. Talagang may mga roll Ate, down. parenta mo kaya yung bahay mo? Oo nga eh. Studio na pala siya. So parang yun yung dati kasi gusto ko talaga yung mabuo yung studio. So ngayon, meron buo naman siya. Pero parang syempre, di ba, ako lang mag-isa. Nabuo ko nga, nakapag-invest nga ako. Pero parang hirap na. Okay. Guys, kayo na lang kulang. I-chat nyo si Kyo, tapos rentahan nyo per hour. Yes. Contact me, guys. Yes. May mga Build pa ba? your own studio. Oo, sabihin niya, i-chat niya lahat ng mga meron siyang gamit. Tapos kayo na bahala sa content niya. Pero meron ka bang mga expensive lessons along the way? Expensive lessons. Siguro yung, meron kasi ako, nagkaroon kasi ako ng yung latest na parang nag-shared, nag-rent kami. Okay. Dahil doon, nagkaroon ng rift yung friendship namin. Oh. Oo, may mga ganong, parang, ay, sana pala hindi na lang namin tinuloy yung gano'n. Sasang mahal-mahal nung kinuha namin bahay. Parang din eh, parang, yun yung nawala. So, parang yun yung ako, yung parang depende rin, well, depende siya, di ba? Doon, at least nalaman namin na parang may mga hindi pala kami compatibility sa isa't isa, yung mga ganon. Parang, yun yung lesson learned. Na very expensive. Yeah, very expensive. Very, very expensive. Kasi yung may contract yan, di ba? Yes. 1 year So, 1 yun. year yun. Paano kung nag-away kayo ng mga half year pa lang? Paano yun? Di ba? Yung mga ganon. Lumalabas na yung pera kahit di mo
Okay. So, anong ginawa? Okay. Kinat nyo ba yung losses nyo kahit di pa tapos yung taon? Oo. Or pinush nyo? Kinat okay. namin. Tapos parang yun. Kinat na rin yung French. Yeah, kinat yung French. Pero okay naman kami. Okay. Shout Okay, out, I okay, love you, okay. sis. Iba lang Ganon. yung dynamic pag living together, Oo. no? Lumalabas Oo. na. Normal naman yun eh. Kasi syempre magkakaiba kayo ng personalidad, di ba? Parang Oo. kapag nasa isang bahay, di nyo rin alam talaga. Unless you live in, nag-English pa kasi. Basta nandun kayo sa isang bubong. Oo. Expensive loss kasi siya kasi parang hindi lang siya financially. Like, para ka nakipag-breaks talaga eh. Ganun eh. Oo. Parang, diba? So, expensive thing. Try nyo. Sige, try nyo lang nang itry kung gusto nyo. Pero pag lesson learned, diba? Ganun yun. Oo. Pero nakilala mo ba ng todo yung sarili mo? Having experienced all the independence. Living with like, friends, with living friends, on your own, with with a partner, with sarili mo. Nakilala mo ba yung totoong Kyo? Oo. Sino So siya? super. Charot. Sino siya? Ako to si Serio. Charas. So, sino siya? Anong version ang na-realize mo na parang, ganun na pala siya. Na parang, ako kasi dati parang sabi ko, parang hindi ko kayang mag-isa ng bahay, ganyan. Pero, kasi parang ako pala is, minsan kailangan ko ng tao, minsan kailangan ko ng sarili ko. Yung mga ganun. Doon mo ma-realize din. Isa rin sa mga biggest realization ko din na parang, kailangan mo talaga, normal yun, tao ka eh. Kailangan mo din ng ibang tao. Pero minsan, kailangan mo din ng moment sa sarili mo. Kasi doon mo lang makakausap yung sarili mo eh, di ba? Parang doon mo malalaman din kung ano yung mga gusto mo, mga hindi mo gusto. Sa lahat ng bagay, di ba? Parang kahit sa bahay, kung ayaw mo ng makalat, ayaw mo ng Kasi may mga ganun tao na iba yung gusto nila, di ba? Or Iba yung malinis para sa'yo. Sobrang gulo pala para sa iba. Yes. Sobrang relate. Ganyan. Syempre, di ba? Syempre, iba-iba ng kinalakihan. So, parang may mga family na kailangan baliin. Di ba? Ang daming kailangan i-consider. So, ako, yun, mas nakilala ko talaga yung sarili ko. Kasi nga, parang nilagay ko yung sarili ko sa iba't ibang environment. Di ba? Parang nalaman ko kung paano ako magre-react sa mga bagay-bagay. Di ba? Parang, hindi ko naman yun, sure ako na hindi ko siya may experience kung nag-stick lang ako sa home, sa bahay namin na family. Di ba? Kaya parang sinasabi nila na parang, you should try at least to go out of your hometown. Diba? Kasi mas Totoo. makikilala mo yung sarili mo. Yes. Doon ko din napatunayan parang, kung siguro kung nag-stick lang ako doon sa hometown ko lang forever, parang ang dami kong hindi kilala, hindi ko malalaman about myself. Na parang doon, nung lumabas na ako ng hometown ko, mas nakilala ko talaga. Kasi nga, iba rin yung challenges na may experience mo, iba't ibang tao yung makakasalamuha mo, diba? Yun. Adulting na talaga with the Oo. realizations. Pero ngayon, kilalanin pa natin si Kyo kasi nakilala niya na yung sarili niya. Ngayon, tulungan pa natin siyang kilalanin yung Yes. sarili niya with a rapid fire. Labarn. Diba? Tatanungin ka lang namin kung worth it ba at sasabihin niya lang, worth it or hindi mo na uulitin. Worth it or hindi ko na uulitin? Yes! Okay. No Game. overthinking. Okay. Are you ready? Ready? Okay. This episode of Worth It Ba is brought to you by Salmon. Life is full of big decisions, career moves, big purchases, and everyday financial choices. That's why having the right financial tools can make a difference. With the Salmon app, Filipinos can access helpful features like credit, savings, and convenient payment options, all in one place. If you're looking for smarter ways to manage your finances and plan your next big move, visit salmon.ph/app to learn more. Salmon, helping you make smarter financial decisions. Worth it bang bumili ng aesthetic na puting carpet kahit alam mong dudumi agad? Hindi ko na uulitin. Yes. Hindi yan rubber shoes eh. Na puti. Diba kasi pag yung pag rubber shoes na puti, pwedeng madumihan. Kasi yun yung purpose nun, suot mo siya. Pero yung sa, kung alam mong madudumihan ka, pero depende kung nasa lang naman siya, kung malinis naman yung kwarto nyo, di ba, yung living room nyo. Pero, puti kasi yun, double think, hindi ko na uulitin. Ginagawa ko na kasi yan eh. Alam mo, gusto ko yung unang tanong pa lang. Oo eh. May napindot ng sa kanya. Di na ulitin kasi I love it! Okay, next. Worth it bang mag-isa sa Pasko o bagong taon for the sake of independence? Try ko na rin kasi siya, pero hindi ko sure kung worth it. Worth it naman for the experience. Ay parang ma-check mo siya na experience ko for the fantasy. for the plot. fantasy fulfilled. Okay. Pero para ma-realize mo din kung gaano kalungkot, di ba? Kung gaano siya kasaya at gaano kalungkot, di ba? Okay. Parang nagkaka-crisis ako sa mga tanungan na ito. Oo nga Okay. Worth it bang mag-upgrade ng phone kahit delayed ang bayad sa internet?
delete man, di ko na uulitin. Siyempre, priorities. Yeah. Diba kung kaya pa naman ng phone mo, humihinga pa yung phone mo, gamitin mo pa siya. Gamitin mo siya habang buhay siya, di ba? Yes. Okay, next. Worth it bang mag-host ng housewarming party kahit alam mong ikaw rin maglilinis ng suka ng tropa mo pagkatapos? For me, worth it. Oh, Walang katumbas ang mga moments na ganyan. Kasi, di ba, mapagyayabang mo sa kanya, hoy, ako naglinis ng suka mo, wag mo akong artean, di ba? Ano? Diba? Saka Na-experience mo na memories, yan? oo naman. Asa lagi kasi pag ganyan, inom tayo sa house, ganyan. So, parang bonding tayo sa amin. Ma-host kami. Lalo na ngayon, may sarili na kaming house ng family. So, parang, sige, tara dito. Para isusuka ka. Pwede ba may magsusuka, kinabukasan mo pa makikita, may sumuka, may nagtawag ng uwak. As ako pa maglilinis. Gano'n. Siyempre, hindi na malilinisin yan ng nanay ko, di ba? Party ka dyan eh. Palinis mo yan. Okay. Worth it bang magdelulu mindset pagdating sa budget? Sa budget, no. I believe na may mga aspects sa buhay na dapat delulu ka. Okay. Because sometimes the delulu becomes a solulu. Yes. Yes. Ako dati, parang delulu ko dati, alam ko lang na darating yung araw na parang may mga magpapapicture sa akin. Yung parang bata ka pa lang, yun na yung pero fantasy. delulu mo yun. So hanggang sa parang yun yung magdadala sa'yo sa kung ano mo talaga eh. Kung saan ka kung para saan ka talaga. Parang na siya ng katawan mo eh. Pero pagdating sa budget, no. Dapat pala talaga. Try ko din yan. Na-try ko rin maging dilulu sa budget for a while. Tapos parang, nung short na bigla, lalo na kapag syempre yung sa trabaho natin, Yes. parang ang bayad, di ba? Hindi naman yun regular. Yes, Oo. matagal hintayan. Minsan 3 months, 6 months, meron pa nga akong umabot ng 2 years. Di ba? that Ganun happens. reality, Oo. guys. Reality. True. Yung, kailangan na wala na akong pangbayad ng yung toiletries ko kulang na. Dapat bayad na to di ba? Yung mga ganun ba? So, Okay. no, will not No, forget. no, hindi na uulitin. Okay, worth it bang tumira sa condo na malapit sa trabaho pero kalahati ng sahod mo ang rent? Hindi. No, dili na uulitin. Ay, Diyos ko. May natatawa doon, Kasi natatawa yung partner ko kasi siya yung kasama ko noon ever since nung Okay. So parang Daming hindi na lessons. talaga. Oo. Parang okay, lalakarin mo nga lang wala kang nga lang makain, di ba? At least ka daw, skinny legend. Yes. Yun na lang. Kaya dapat maayos na ng gobyerno yung transportation. Yes. Yes. Kasi kung sa naman, maayos ang transportation natin, ano ba naman yung, kung baka karating ka sa work mo ng 30 Oo. minutes, di ba? Oo. Di ba? Ang dali na nun. Sa ibang bansa nga, di ba? Kahit It's pang efficient. malayo. So, that's the problem, di ba? Yes, totoo. Shout out to you guys. Worth it bang mag-move out nang hindi pa ready ang bank account pero ready na ang mental health? Ay, ang hirap yan. Kasi ganyan din ako Parang ni-risk ko talaga Kasi hindi na okay yung mental health ko. Okay. Julis na lang ako dito, gagawan ko na lang ng paraan to. Ay, true. Pero it really depends on you, di ba? Depende yun sa sitwasyon mo. Mm-mm. Pero ako, kung kaya mo, kung sa tingin mo, believe ka sa sarili mo, depende na lang kung gaano ka believe sa self mo, di ba? Yes. Pero kasi di ba, parang balay mo, yun yung maging driving force mo to work hard, di ba? Kasi yun yung nangyari So parang, siguro worth it for me. Worth it Okay. siya. Okay. And okay, worth it bang bumukod with the love of your life? Ay? Ay? Sabi mong hindi. Ay, may bumubulong. Char lang. That's Kahit hindi correct. ako sabihan, worth it. Syempre, kapag mag-love life ka, di ba? Syempre, ang naman, goal to marry. Doon naman ang ending yan At least, in my case, na-try na rin namin talaga mag-live-in. So, doon mo rin mas makikilala din kasi yung partner mo kapag nag-live-in ka na iba pa di ba? So, depende kasi siguro kami, LGBTQ couple kami. So, parang, yun na yung mangyayari. And wala pa kasing kasal dito di ba? Parang, mag-live-in lang talaga muna kayo. So, dun kayo magkakakilanlan. So, worth it for me. Yes. Hot take yun, di ba? Hot take yun. Let us all welcome Shout out. Special guest pala. Surprise! and after everything, ang $1 million question is, Worth it ba? Worth it ba itong lahat? To walk away from who you were to become who you're meant to be? Super worth it. Yay! Yeah, super worth it. Kasi syempre kung hindi ko ginawa yung mga decisions na dinecide ko, kahit na magkaroon na ako ng mga problema along the way, parang marami akong natutunan, di ba? It built me
who I am today. Di ba? Yes. So lahat tayo ganon. Ganon talaga. Worth Building yourself. I love it. Building and finding yourself. Ganon. Mhm. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kasi ikaw yung first na nag-explain ng lahat ng sagot niya. Yes! Thank Ganun you so ba? much. Sorry, my brain talagang pag nag-ano, We love it so much. No, ang Mm. perfect. Kasi, well, ako parang, looking back with everything, parang lahat na experience, wide range of experience actually with family, with different circles of friends, with partner, with yourself. Ano na yung parang mga rules mo for yourself to keep the peace now that you can choose na? Parang yung umabot ka na sa point na alam mo na kung anong gusto mo in your living space. Ano yung mga bagay na parang kailangan meron nito, dapat wala. Oo, non-negotiables, kumbaga. Ako yung parang orderly lang nung place ko. Like kahit kunwari yung mga kapatid, may kapatid kasi ako sa mga pamangkin ako. So iba yung kalat nila. Ang akin lang, basta yung kwarto ko guys, malinis Pag mga kids, pag maglalabas na pagpadadala ng toy, dapat lalabas. Yung mga ganun, Okay. parang tumatanda, tito na talaga ako. Ganun yung mga gusto ko. Yung parang sarili mo space, malinis, maayos. Though hindi naman makalat din yung kwarto ko, maraming abubot. Pero yung abubot na mahal na gusto mo. Yung gano'n. So, carry lang. Ako yun talaga orderly. Pagiging clean and order ng lugar. Yun lang ang request niya, 'di ba? Kasi syempre, sa work nila, mapapagod na sila at lahat-lahat. At least pag uwi mo, makapagpahinga ka man lang, True. 'di ba? Mm-mm. Tama. Pero ngayon, pag-usapan natin, kasi one of the OGs, si Kyo, Yes. 'di ba? Was there any pressure sa pag-transition din ng mga naging platform, di ba? Long form, nagka-short form. Ngayon, bumabalik ulit sa long form. Meron ka bang mga certain pressure na hinandle sa mga expectation ng tao? With bashing, ang lala din ng mga bashing ngayon sa social media. How do you handle the pressure being an OG, one of the OGs? Ako talaga nahirapan kami din Ako, personally speaking for myself, ako nahirapan ako sa pag-transition. Kasi nga, sanay ako na long form lagi. Parang, kaya kapag gagawa ko ng skit, ang haba, talaga may storya, may ngayon biglang, ang requirement ngayon parang one hit, ganun di ba? Yung punchline agad. O, kailangan mong ma-hook yung tao. Kasi nga nag-iba din yung attention span ng tao. Lalo na nung nag-start ako kasi parang sanay tayo nanonood ng mga short films. Yes. So yun talaga yung mga inspiration ko dati. Mga short films, ganyan. So, ang content ko dati, parodies. Okay. So, ang mga napapanood ko kasi dati talaga, ang influence ko kasi is mga Western YouTubers dati. Saka si Michael V. Yan. So, ang mga content ko dati, mga parody ng kanta. Tas may ginawa ako na parody ng teleserye, yung Kadenang Ginto. Isa yun. So, ang medyo mahaba siya. Tapos biglang ngayon, kailangan nga ang ikli. Diba? Parang, ewan ko parang yung iba syempre mas madaling maggumawa ng content na maikli para sa kanila. Pero para sa akin, since yun yung nakasanayan ko, doon ako nahirapan talaga mag-transition. Tapos lalo na ngayon, ang dami ng platforms di ba? So lahat nandun ka. So kung gusto mong makilala, dapat lahat present ka. Parang maiisip mo pa rin, dapat ba iba yung content ko sa Instagram, sa TikTok, ganyan. So, ang dami mong kailangang, minsan nasa shadowban ka pa sa TikTok. Diba yung mga ganyang bagay? Yung marami ka ng isasang alang-alang. Pero dati kasi, parang record ko to, anong gagawin ko, maisip ko, isang platform lang tong uploadan ko. Doon kami nasanay, diba? It's either YouTube lang dati, tas Facebook. Ngayon, kailangan, lahat. Iba pa yung format, iisipin mo na rin, paano mo ikakat na parang horizontal, vertical yung video. So, doon ako parang pinaka nahirapan mag-transition. Pero ngayon naman, syempre, you have to learn, di ba? Mag-adapt ka din talaga. So ngayon, parang carry na. Ako hindi ko naman kasi personally ino-overthink yung content ko ngayon. Parang ako ako ng pagiging content creator ko is parang more on muna ako. Parang sa yung lifestyle ko muna yung sinishare ko. Hanggang sa Inimimiss ko kasi yung kate dati na parang makagawa ng kabaliwan. Kasi ganyan talagang content ko dati, kabaliwan. Oo, gagawa ko ng music video ng Show My Rice. Gagawa ako ng music video ng gusto ko ang nota ni Alec Bovic. Yung mga ganon. Yun yung content ko kasi talaga dati. Parang, ngayon, parang diba ginagawa na siya ng lahat. So parang ako din, parang hinahanap ko lang yung rhythm ko na pag nabaliw ako yung madaki yung lahat. So, diba? Okay. Kasi yun yung, actually, kaya din ako parang kaya ako hindi masyadong nag-focus ulit sa pagko-content is kasi nga yung pressure. Lalo na nung nagsimula kasi kami na nagko-content kami just for fun. Tapos biglang hanggang naging trabaho siya. True. Tapos yung dulo, parang dito na nakasaalang-alang yung buhay mo. Like yung, di ba, kung paano ka kumikita, ganyan. So parang doon ako na parang
okay, step muna ako dito para mapatunayan ako sa sarili ko na kaya ako nagko-content kasi gusto ko. For the fun. Oo, hindi dahil lang sa pera. Bringing back the spark ng the passion Yes, sa'yo, yun, bringing no? back the spark. Yun talaga. Oh. But given that, no, the past few years na ito yung ginagawa mo, and yun nga, madalas delayed ang bayad. True. How do you stay stable nang hindi na nagkakandaloka-loka? What have you learned through the years para para ma-make sure naman na hindi ka gutom next month? How do you stay alive? How do you stay alive? Kaya nga, di ba, hindi pwedeng idilulu ang budgeting. Yes. Ganyan. So, pag may sahod, dapat may tabi ka ng emergency talaga. Like, contingency, for whatever happens. Lalo na nung pandemic, di ba? Biglang, ay, nag-stop ang world. Yes. Paano ako? Di ba? Paano tayong lahat? So yun, yung pagtatabi, saka parang hanap din ng ibang side hustle, ganyan, tulong sa family business, yung mga ganon. Saka yun, family din, tulungan. Yeah. Okay. Diba? And that's how you make a legend. Wow. Buhay pa po ako! A living legend. Ay, charot lang. Sorry ko, shucks, yun na yung nabaon kong English. But ito, ang ating living legend na si Kyo, one of the OGs, diba? Meron ka bang message sa mga listeners, sa mga bagets na baka gusto ding mag-content creation? Kasi diba, it's everywhere. Social media age na talaga. And, or, yun, gusto ding maging independent na, or maging close sa anong ginawa mong karera, baka may mga ganun. May mga ma-advise ka ba sa kanila na sana narinig mo din nung ikaw yung naghihingi sana ng advice before? Ako, pagdating naman sa content creation, ang pinaka number one advice ko lagi is parang do it kasi gusto mo. Like, may interest ka talagang gumawa ng content or kunwari, depende siya sa interest mo eh. Di ba kasi parang ngayon naman, kanya-kanya na tayo ng niche. Pero kung ano talaga yung passion mo sa buhay, gusto mo ba talaga siya i-content? Diba? Parang, or are you doing it for the money? Diba? Kasi nga, alam naman na natin na it can be a career. Pero syempre, diba, parang lahat gagawin mo para talagang makita ka ng tao and everything. Sabi ko nga, ako talaga, kasi dati bata ako parang hindi ko iniisip yung digital footprint and everything. Diba, nagbabasag ako ng itlog sa YouTube dati ng ulo, ganyan. Kasi yun crack the egg in your head challenge. Diba? Lahat na ng challenge na pwedeng gawin. Chubby bunny, ganyan. So, diba, parang depende na lang siya talaga sa'yo. Basta yun lang, akin, parang sana hindi motivation yung money. Sa pagka-content, it's a blessing na nagagawa mo siya. Pero parang if yun yung driving force mo eventually, mauubos ka, ganun. Parang mababurn out ka. Sa pagbubukod, I know it's, fantasy ng lahat talaga. Siyempre, diba, pag galing ka sa parang galing ka sa family house, parang lumaki ka kasama yung pamilya mo, parang parang, oh my God, peak adulting yan. Kapag umalis ka na, yan, kailangan mo ma-experience yan. Ako, kung kaya mo, go. Kasi depende talaga, syempre, diba? Iba-iba naman tayo ng estado sa buhay. Kung kaya mo, go para ma-experience mo siya. Yun nga Kasi doon marami kang matututunan. Mararamdaman mo ang sarap ng independence at ang hirap ng independence. Diba? Parang doon ka this is life. Eto na to, parang habang buhay na talaga to. Gets ko na kaya high blood lagi yung mga nagbabayad ng kuryente namin. Walang premium. Walang premium. Walang break. Wala nang break yun Oo, wala nang break. Hindi na yung titigil. Kahit nga makabili ka ng sarili mong bahay, di ba? Meron pang amilyar, di ba? Nasisira ang bahay. Renovate mo siya. So parang doon mo realize talaga ang dami pala talagang kailangang bayaran, kailangang gawin bilang adult. Habang buhay na pala to, this is the life. Yeah. So, kailangan, di ba, ready ka. At least, di ba, throughout the journey, marami ka talagang matututunan at ma-apply mo na siya para mas maging magaan yung buhay. Yes. Parang nagka-crisis ako dun bigla. Same, ako din Parang ako din After nga, tuloy-tuloy lang, no? Tuloy-tuloy lang siya. Kaya pag wala ka pa dun, enjoyin mo yung hindi ka man na magbabayad ng anything. Pero kung kailangan mo na talagang umalis for your mental health sake and everything. Sa mga nag-aaral dyan, habang kaya mo pang enjoy mo yun, te. Talaga, te. Enjoy mo yun. Kasi Tuloy nyo yun. pag umalis ka na, wala nang balikan dyan. Ay, tuloy-tuloy na to, te. Ayusin nyo para kayong tango. Mga gusto pala bumalik sa mga pagkabata. I love it. Thank you naman sa pagkwento ng mga realizations. Yes. The fun ones, the not so fun ones, everything in between. Kasama naman na yung lahat. Pero para sa mga listeners who want to join you on your journey sa kung anumang next era ng buhay mo, where can they find you? Yun guys, follow nyo na lang ako sa aking social media accounts. It's Kyo Quijano.
Yan lang naman yan. Lahat yun. Yun yan. Yun na yung lahat. Verified naman ako sa lahat. So, yan. Siya Ako lang yun. Yes, that's me! Follow niyo ako! Follow niyo si Kyo, guys. Yes. Para matuto kayo sa life. Yeah. So, gusto niyo yung GV, kabaliwan lang din. Pero wag niyo ako masyadong seryosohin, ha? Yun. Oo. Baka makancel na naman ako ulit na ilang beses na ako na-cancel before. Okay na yun. Kota na po sa Oo. mga cancel. Basta ang ano kasi, wag niyo sineseryoso ang mga joke. Tapos yung mga seryosong bagay, wag niyo yun ginagawang Yung biro. joke. Oo. Diba? Yun Tama. kasi yun. Pag Lesson. GV lang, pag ganon. I love it. Thank you so much, Kyo. Thank you po. Ang daming lessons there. At Salamat. Nakaka-inspire. I really appreciate yung kwento na iba-iba. And ang daming napipick up from that. Depende kung ano yung mga walls na yun. And what matters is kung yung version, the different versions that you become in all the different homes that you move Yes. into. Ang saya. So, ang independence, kung iisipin, parang investment din siya, no? Ang Yes. daming gastos. Ang daming Talaga. gastos. Kahit na sinasabi ng mga tao na parang, dapat na lang nagsika sa bahay para mag-ipon. Pero iba din yung price of the price you pay. Yes. Kasi yung growth, worth it din naman. Yung dividends ng learning after, no? So, and I hope talaga ay maging worth it naman lahat ng mga investments nating lahat, no? Lalo sa Yun buhay, talaga. regardless kung ano pa yan. Pero speaking of investments, guys, wag niyong hayaan ma-drain yung mga bank account niyo nang dahil lang sa freedom. Of course, use Tama. Salmon to manage your adulting finances better. Check them out at salmon.ph/app. Yan. So after all the bills, the loneliness, and the freedom, masasabi ba nating worth it ba itong lahat? Worth it po. Wow. Worth Ay, it. sumagot. Super worth it. Yes. Yes. Ay. This has been Joelle. And this is Erica. Welcome to Worth It Ba? Life is really just a series of decisions. Some amazing, some questionable, but every single one teaches you something. This has been Worth It Ba with Erica Lucas and Joelle. The views and opinions shared in this podcast are based on the personal experiences and perspectives of the hosts and guests. These conversations are meant for storytelling, reflection, and entertainment purposes only. They should not be taken as professional financial, legal, or life advice. At the end of the day, every decision is personal, so always consider your own situation before making one.